Babala, hindi natin gustong ikumpara ang ating mga Gilas brothers dahil magkakampi sila. Over to Junmar. Shot clock now down to 6. Junmar dancing, waltzing, twirling, scoring. Pero meron kasi tayong nakikita online na nagsasabing mas magaling pa raw si Junmar Fajardo kay Kai Sotto. Razor sharp. Junmar! At dahil dito ay napilitan tayong gumawa ng video. Mas magaling pa nga ba si Junmar Fajardo kay Kai Sotto? Well, sa totoo lang, ay napakahirap sagutin ng tanong na ito. It's like comparing Michael Jordan and Kobe Bryant. Kahit pa na nag-abot ang dalawang players, ay iba pa rin ang kanilang henerasyon, kaya hindi natin masasabi kung sino ang mas magaling sa dalawang NBA legends. Pero ang gagawin natin ay titingnan ang kanilang mga accomplishments. Si Kai Sotto ay nagsisimula pa lang, samantalang itong si Junmar Fajardo ay nasa twilight na ng kanyang basketball career. Two contrasting giants with two contrasting styles. Kung si Kai ay hinubog simula bata bilang isang modern big man, ay si Junmar Fajardo naman ay hinubog bilang traditional big man na kayang mag-dominate sa ilalim. Pero kalaunan ng basketball career ni Junmar ay tumitira na rin siya sa tres at deadly na sa mid-range. Pero bihira nating makikita si Junmar Fajardo na nag-dunk sa laro. Not because hindi niya kaya, pero ganun lang talaga ang kanyang laro. On the other hand, ay mahilig naman si Kai sa mga dunks and alley-oops and he likes to play above the rim. At deadly rin si Kai sa mid-range at developing pa ang kanyang 3-point shooting. And in terms of defense, ay mas kilala si Kai bilang shot blocker, pero si Junmar Fajardo naman ay marunong pumosisyon at hindi mo maaring itulak. In other words, ay meron silang sariling strengths at meron ring sariling weaknesses that makes them a unique player. In terms of competition, ay dito na sila nagkakatalo. Dahil exclusively, dito lang talaga si Junmar Fajardo sa Pilipinas naglalaro at nakakalaro lang siya internationally kapag tinatawag ng national team. Samantala si Kai, at a very young age, ay nakapaglaro na siya sa US para sa TSF and even made history as the first Asian to play sa NBA G League Team Ignite. Nakapaglaro rin si Kai sa NBL Australia as a pro at ngayon sa Japan B-League. Not to mention, ang mga exposure niya sa Gilas simula nung batang Gilas pa siya na nakapaglaro siya sa World Cup. Pero hindi rin matatawaran ang experience ni Junmar Fajardo as he made history as the only 7-time MVP in the PBA at marami ang nagsasabing siya na ang GOAT ng Philippine basketball. Pero sabi sa nakita nating comment online na pinagpiestahan ngayon ay mas magaling pa raw si Junmar Fajardo kay Kai Sotto. In terms of height ay mas matangkad si Kai, kaya kung dito siya maglalaro sa Pilipinas ay siguradong magdodominate siya sa ilalim dahil hanggang ngayon ay meron pa rin tayong nakikitang mga 6'6 players na naglalaro ng sentro dito sa atin. Kaya sa mga nagsasabing mas magaling pa si Junmar Fajardo kay Kai Sotto, I will respect your opinion. As far as we are concerned, ay pareho silang dalawa na haligi ng Gilas national team at parehong magaling. For sure, pag mag-retire itong si Junmar Fajardo, ay si Kai Sotto na ang papalit sa kanya. And instead na magkumpara, ay siguradong very willing itong si Junmar Fajardo to put Kai Sotto under his wings upang makatulong sa development ng ating idol. And we are very lucky dahil nangyayari ang Junmar Fajardo at Kai Sotto sa ating henerasyon at nagiging living testament tayo sa greatness ng dalawang players. At balitang NBA naman, Denver Nuggets versus Minnesota Timberwolves. Parang playoffs ang laban. First quarter, tatlong three-pointers agad ang pinaulan ng Denver Nuggets. Before tonight's game, here's Jamal Murray. Transition, won't play the minutes he will in the playoffs. Still. At pinakita nila na di sila basta-bastang kalaban. Pero Anthony Edwards sumagot ng jump shot over Aaron Gordon. At Naz Reid,
Pinosterize dito ang kalaban. People thought was snubbed last year. Shows off his offensive acumen there, hitting a triple. Force a turnover. Nikola Jokic kumamada para sa Nuggets. 9 points na dito and counting. Shot and the Anthony Edwards one, and they don't call it. It'll be a three-point opportunity for Jokic. Jokic home with English. His athletic ability, his size, his speed. Ant-Man, pinanis dito ang Nuggets defender sa kanyang jelly layup. At nakahabol pa ng layup itong si Nikola Jokic. End of the first quarter, 28-26, lamang lang ng 2 points dito ang Wolves. Second quarter, gandang depensa ng Denver ang pinamalas nila. Kaya nakuha ng Nuggets ang kanilang kalamangan. For Reggie Jackson, he'll turn 34. Jackson driving, working on Conley. Push. Pero bumawi agad ang Wolves dito. Di rin sila paawat sa opensa. At Anthony Davis, fade away. At sa clap, isang fast break ni Ant-Man. First round. Great play that time, and now Edwards with the follow. Minnesota by 4. And Gobert sends it back. At Nikola Jokic butata kay Rudy Gobert. Pero Jamal Murray, take over mode. Pumukol ng 8 straight points para bigyan ng kalamangan ang Nuggets. End of the second quarter, 52-49. Lamang lang ng 3 points dito ang Wolves. 5 quick points for Denver since the last time out. Anderson's 3 off the mark. Gobert again with a quick putback. Third quarter na. Anthony Edwards at Jamal Murray nag-showdown. Sagutan ng puntos ang dalawang ito. Baskets here already in the third. Edwards on the step back. Edwards. He started slowly. Dikit ang labanan. Walang paawat sa dalawang kupunan. At buhat mo dito si Nikola Jokic dahil lubog na ang Nuggets. Had a better team, a better record. As Jokic. One day I'll show you those. Jokic gets it to fall. First points tonight though for Alexander Walker. Pero may panagot dito si Anthony Edwards at Luka Doncic nag-aapoy na at nakuha na ang kalamangan ng Nuggets 83-80. Boy, it looked like maybe Gobert a bit, but it also looked like he shoved into the ground. A lot of contact. Fourth quarter, ang second unit ng dalawang teams ang nagsasagutan. Walang pahuli sa opensa, palitan ng basket. Pero balik na dito sa court si Nikola Jokic at pumukol ng isang jumper. At patuloy pa rin na nag-iinit ang kamay ni Nikola Jokic. Murray finds Jokic. Shoots. What a spin by Jokic. At lalo pang pinaigting ang opensa ng Nuggets, pati ang kanilang depensa, hinigpitan din. Kaya lalong nahirapan itong Minnesota Timberwolves at hanggang naubusan na sila ng oras at di na makaya ang pagkabaon nila. At sa huli, panalo ang Denver Nuggets 116-107, talo ang Minnesota Timberwolves.